Kaninang hapon nga po ay inanunsyo ni Presidential Daughter at Davao City Mayor Sara Duterte na kanyang binabawi na yung kanyang Certificate of Candidacy sa kanyang re-election bid para ipalit naman ang kanyang kapatid na si Vice Mayor Baste Duterte, at ito daw ay umani ng iba't ibang reaksyon. Gaya nga ng ating inaasahan ay nabuhayan na naman ngayon ng pag-asa yung mga supporters ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio, kung saan matapos nga itong mag-withdraw kanina sa kanyang mayoralty race para naman sa susunod na eleksyon sa susunod na taon. Pasado alas 2 kaninang hapon ay dumating nga dito sa Comelec Davao sa Magsaysay Park si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio, kung saan ay kanyang sinabing umatras nga ito sa kanyang kandidatura at si Vice Mayor Baste Duterte yung papalit sa kanya. Una nito, Bombo Dave, ay ninominate naman ni Baste Duterte si Councilor Attorney Melchor Kitain Jr. na papalit naman sa kanya bilang sa kanyang Vice Mayoralty race. Hindi naman nagbigay pa ng dagdag na pahayag si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Matapos na paglabas nito sa opisina kanina ng Comelec ay agad itong, particular na sa 2nd District itong lungsod, ay agad itong umalis at sumakay nga ng kanyang sasakyan. Una nito, Bombo Dave, ay nanumpa rin si Vice Mayor Baste Duterte na bilang bagong miyembro ng humpong ng pagbabago, kung saan mula sa local party nito na humpong sa taong lungsod nga dito sa lungsod ng Davao. Ito para hindi naman ma-disqualify yung kanyang substitution bilang pamalit nga kay Mayor Inday. Pumunta rin dito sa Comelec Davao si Davao Occidental Governor Claudio Bautista. Ito yung presidente ng hugpong ng pagbabago, kung saan ito yung nanguna sa isinagawang panunumpangan ni Baste na bagong miyembro naman ng kanilang Nagpaunlak ba si Vice Mayor Baste naman ng kahit kaunti man lang na pagkakataon para makausap ninyo patungkol dito sa naging desisyon ng kanyang ate? Si Vice Mayor Baste at si Mayor Inday Sara ay hindi na sila parehong nagbigay pa ng dagdag pa na pahayag patungkol nga sa kanilang ginawang withdrawal kanina. Pumunta sila dito for nagpangunlak sila ng sa kanilang mga supporters na nandito kanina for picture taking, mga ganon, for selfie. Pero other than that, Bombo Dave, ay pagpasok nila dito nga sa Comelec para sa kanilang gagawing withdrawal, ay pagpasok nila at paglabas nila, Bombo Dave, ay hindi na sila nagbigay pa ng dagdag na impormasyon, ay bagkos ay umalis agad ang mga ito, Bombo Dave. Kasi may ilang miyembro ng media na sinabi rin na, Mayor, pwede ba kayong magbigay ng pahayag? Hindi na siya, Bombo Dave, tumanggi na siya magbigay at agad naman siya umalis, Bombo Dave, sakay ng kanyang sasakyan. Yung ginawa kanina ni Mayor Sara na pag-atras niya bilang kandidato sa pagka-mayor ng Davao, ako po ay nagpapasalamat sa kanya. Ako'y natutuwa, ako'y nagagalak, dahil, ang sabi ko nga kay Mayor Sara, kailangan ma'am tumakbo ka sa nasyonal. Kailangan ka ng bayan, kailangan ipagpatuloy mo ang ginawa ng iyong butihing ama. Kailangan ka, at marami ang nagdadasal sa'yo at nagsusumamo na pakinggan mo kami, Madam Sara. Ngayon, ganun pa rin tayo mga kapatid, magdasal tayo. Huwag tayong magkampante na porke nag-withdraw na si Mayor Sara sa pagka-mayor ng Davao, tuwan-tuwa na tayo. Tandaan po natin, ang mga kalaban, hindi po natutulog. Tandaan niyo po yan. Ang kalaban, handang makipagpatayan, handang magsugal, handang mabaliw, at higit sa lahat, handang maging tanga ang kalaban ng administrasyon na to para lang maharangan nila ang kandidatura ng kanilang kinakalaban. Ito po mga kapatid, kanina ano po ang nakikita ninyo sa nangyayaring takbo ng politika ngayon? Ano po ang nahalata po ninyo? Kaninang umaga, nag-withdraw si Vice Mayor Baste Sebastian Duterte bilang kandidato sa pagka-Vice Mayor. Okay? After 1 hour, hindi sa oras, I think mga 2 hours, mga ganon, biglang pumutok sa social media, pumutok sa mga news, biglang nag-withdraw si Mayor Sara Duterte Carpio bilang kandidato sa pagka-mayor ng Davao City. Ano po ang inyong nababasa po dito mga kapatid? Meron po ba kayong nababasa? Meron po ba kayong espekulasyon? Tandaan niyo po, sinasabi ko noong mga past night, past week, na si Pangulong Duterte malikot ang utak. Natatandaan niyo po yan, di ba? At ilang beses kong pinapaalala sa inyo. Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi natin nababasa, hindi natin alam kung ano ang kanyang political strategy. Di po ba, mga kapatid? Hindi natin alam kung ano ang kanyang takbo pagdating sa larangan ng politika. Di po ba? Now,
Ano pong nababasa? Ito, may nababasa po akong mga comment. BBM Sara, Yahoo! Di ko lang nabasa yung pangalan nung nag-comment. May mga ganun ng spekulasyon, di po ba? Ito po, uulitin ko po kanina. Kasi sinabi ko kanina sa Facebook Live ko, ay hindi ko po nasabi. Kasi yung kaninang Facebook Live ko, hindi ko po na-download yun sa aking YouTube channel. Ngayon, bibigyan ko po muli kayo ng isang ideya, mga kapatid. Okay? Bibigyan ko po kayo ng isang ideya, ng isang salita, na bahala na po kayo ang maglikot ng inyong kaisipan. Okay? Bahala na kayo kung kayo'y malalim ang inyong pag-iisip. Laliman nyo na lang sa sasabihin kong ito. Ito pong sasabihin ko, mga kapatid. Kung ako ang nakaupo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kung ako po ay Pangulo ng Republika ng Pilipinas, at bababa na ako ng mga ilang buwan sa pwesto, titiyakin ko sa sarili ko na bago ako bumaba sa pwesto bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, titiyakin ko na ang uupo ay tunay at katikatiwala at totoong maaasahan ko na hindi ako magagalaw after ng aking panunungkulan bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nababasa niyo po yung sinasabi ko po, mga kapatid? Nababasa niyo po yun? Ngayon, maraming banta sa ating Pangulo. Maraming pananakot na kesyo pag bumaba na raw sa pwesto sa kapangyarihan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay kakasuhan, ipakukulong ng kanyang mga kalaban sa politika. Yun ang gagawin ng akusasyon, ang mga sinasabi ng kalaban ng administrasyon nito. Ngayon, kung ako ang Pangulo ng bansa, papayagan ko ba na mangyari sa akin yun? Papayagan ko ba na ang papalit sa trono ko ay hindi ko maaasahan? Sa tingin niyo po, papayag ba si Pangulong Duterte? Papayag ba si Senator Bongo na mangyari yun? Papayag ba si Mayor Sara Duterte na mangyayari yun sa kanilang mahal sa buhay? Tayong mga supporter, ang sagot dyan, hindi. Di ba? Hindi tayo papayag na mangyari kay Pangulong Duterte yun. Ngayon, balik tayo sa nangyari kaninang umaga. Balik tayo, mga kapatid. Likutan niyo po itong isip na to, ha? Likutan niyo po. Alam ko po, karamihan ng mga nanonood sa akin ay matatalinong tao. Matatalino, walang Duterte supporter na bobo. Walang DDS supporter na tatanga-tanga. Likutan po natin ang utak natin, mga kapatid. Okay? Sinagaran to. Okay. Huwag na muna po kayo mag-text sa aking number, okay? Hindi, bablock ko yung mga number ninyo. Likutan nyo lang po ang ating mga pag-iisip sa nangyayari ngayon. Likutan nyo po. Senator Bongo nagsalita kanina sa kanyang statement. Ano po ang statement kanina ni Senator Bongo? Babasahin ko po, mga kapatid, Likutan nyo po ang inyong mga kaisipan. Okay? Likutan nyo pa po ng malalim. Ano ang sinabi ni Senator Bongo? Magulo ang politika. Ito ang kandidatura ko bilang Vice Presidente ay maaaring magbago. Di ba? Hindi maiwasan may mga chance na sa politika na sabi ko nga, napakadumi. And then, gustuhin ko mang magsilbi sa inyo bilang Vice Presidente dahil sa kagustuhan ng ating mahal na Pangulo, kailangan ko pong umiwas. Yan po ang statement kanina ni Senator Christopher Lawrence Bongo. Okay, basahin ko po uli. Malalaman ninyo po yung sa mga darating na araw. Okay, dito, nung napakinggan ko ang sinabi ni Senator Bongo, nung nakita ko po itong mga sinasabi niya, bumilib ako sa mama. Bumilib ako. Humanga ako sa mama. Bakit? Magpaparaya ang si Senator Bongo para kay Mayor Sara. Ang dating sa akin, ganun po ang pananaw ko. Magpaparaya si Senator Bongo sa kanyang kandidatura bilang Vice President ngayong 2022 election. Na pwede naman siya. Kasi kahit matalo si Senator Bongo bilang Vice President, may 3 taon pa siya bilang senador ng ating republika ng bansang ito. Okay? Likutan niyo po ang sinasabi ko, mga kapatid. Alam ko po, matatalino kayo. Ipapasok ko rin po dito yung about kay BBM. Okay? Likutan niyo po. Hindi man ako magaling magpaliwanag. Hindi man ako magaling, kagaya ng ibang mga kapatid natin na vlogger, na pulidong magpaliwanag, pero alam ko po na nagigets ninyo ang mga sinasabi ko. Okay? Balik tayo. Ang sabi nga po ni Senator Bongo, uulitin ko po yung mga sinabi niya. Gustuhin ko man magsilbi sa inyo bilang Vice Presidente dahil sa kagustuhan ng ating mahal na Pangulo, kailangan ko pong umiwas. Narinig niyo po yun? Kailangan niyang umiwas. Sa madaling salita, i-withdraw niya ang kanyang kandidatura bilang Vice Presidente. Okay? I-withdraw niya. I-withdraw niya. Okay. Ibahin natin ang topic natin ngayon. Ibahin natin. Senator Bongbong Marcos
maraming mga spekulasyon, di po ba? Maraming allegation na puro paninira, hindi natin alam kung totoo o hindi. Okay? Ngayon, maaaring magtandem Sara and then Bongbong Marcos bilang Vice President. Si Sara po hindi pa po nagdideklara na tatakbo po siya. Hindi pa po nagdideklara si Mayor Sara. Maaari, ito. Kasi si Pangulong Duterte, sabi ko nga natin, at hindi ko naman sabihin sa inyo, alam niyo si Pangulong Duterte, malikot sa strategy. Hindi natin mahuli yung mama kung ano ang kanyang style, hindi natin mabasa. Hindi natin mabasa yung mama eh. Maaring, sinabi niya ngayon ito, nakala natin seryoso, yung pala, joke lang pala niya yun. Di po ba? Ganun si Pangulong Duterte. Hindi natin masasabi na official kaagad na yun ang kanyang gagawin. Tandaan po natin. Nick Lapos, itong sasagot ko sa iyo, Nick Lapos. Tama, sinabi mo, November 15. Tama ka, sangayon ako sa iyo. Malalaman natin yan. Malalaman natin lahat ng kuro-kuro, lahat ng ating mga haka-haka, matatapos lamang po ito sa November 15, ganap na alas 5:30. Kasi bakit po 5:30 ng hapon? Bakit 5:30? Kasi di po ba ang opisina ng COMELEC o pagpapay ng substitute hanggang alas 5 lamang ng hapon? Di po ba? Ngayon, bigyan na natin hanggang 5:30. Doon, magkakaroon na ang lahat ng ating katanungan, lahat ng ating gustong malaman. Okay? Malalaman natin yan pagdating ng alas 5:30 o November 30. Okay, okay, BBM. BBM, maraming mga binabato kung ano-anong mga allegation. Di ba? Naalam naman natin, gawa-gawa ito ng mga kalaban sa politika ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Now, number 1 si Senator Bongbong Marcos. Number 1, napakalakas ng mama. Totoo, malakas yung mama. Malakas! Malakas ang kanyang kandidatura bilang Pangulo ngayong 2022. Napakalakas, totoo po yan. Hindi po maikakakila sa publiko yan. Matunog na matunog ang pangalan ni BBM. Matunog. Malakas sa lahat ng usapin. Malakas po si Bongbong Marcos. Granted na po yan. Ganyan din po ang nangyari kay Pangulong Duterte noong 2016 na kinakatakutan ng mga dilawan ngayon. At sigurado ang mga dilawan nagkakanda-ipot na sa kanilang mga tuwalya, sa kanilang mga sinsilyo, sa kanilang mga pante. Sigurado po yan, nagkakanda-ipot na ang mga dilawan ngayon. Ang sabi ko nga po kanina, si BBM, napakalakas ng kanyang kandidatura. Malakas. Matunog. Talagang kagat na kagat sa masa kay BBM. Pero, ang umaaninag kay BBM po, mga kapatid, yung banta ng Liberal Party, banta ng CIS, na disqualification laban sa kanya. Yun ang nagiging banta kay BBM. Sa survey, wala nang problema si BBM. Napakaswerte nga. Napakaswerte ni BBM na kinaiinggitan ngayon ng ibang kandidato. Maaari, si Mayor Sara, tututuhanin niya na hindi siya tatakbo bilang Pangulo. Maaaring magtambal si Mayor Sara at si dating Senator Bongbong Marcos. Maaaring magtambal ang dalawang yan. Maaaring magtambal po, mga kapatid. Pero, sa kalagitnaan ng kampanya, nakakatiyak ba tayo na magkakaroon pa rin ng Bongbong Marcos kung ang disqualification ng mga politiko na galit kay BBM na takot na makabalik ang mga Marcos sa puder? Sa tingin nyo ba, ganun kadali para kay Bongbong na makuha ang kapangyarihan sa Malacanang? Sa tingin nyo ba ganun kadali? I think, hindi. Di ba? Mahirap para kay Bongbong yun. Sa ating mga supporter, madali yun eh. Kuha niya na, granted na yung support niya eh. Nakuha niya na eh. Pero, doon sa mga kalaban, sa tatitiyak nyo ba? Nasasang-ayon lahat sa kanya, ibang politiko? Maaari, hindi naman politiko ang upo sa kanya. Di ba? Ngayon, balik tayo sa sinabi ko kanina. Kung ako si Pangulong Duterte, titiyakin ko na ang uupo sa 2022 ay kadikit ko, mapagkakatiwalaan ko at maaasahan ko. Ang tanong ko po kanina, sino po ba ang alam natin na katiwala ni Pangulong Duterte? Na number 1 niyang trusted. Kilala niyo na, di po ba? Kilala niyo na kung sino, at hindi ko nabanggitin ng pangalan. Di ba? Alam niyo na yung kapatid. Alam niyo na kung sino ang trusted ni Pangulong Duterte. Ngayon, doon sa sinasabi kanina ni ni Senator Bongo na gustuhin niya man magsilbi bilang Vice President, maaaring i-withdraw niya ang pagka-Vice President niya bilang kandidato.
Pwedeng mangyari po yun. Pero, sa bandang huli, hindi natin malalaman kung magpapalit sila. Maaaring bumaba si Senator De La Rosa at ang ipalit ay si Bongo. Pwedeng ganun ang mangyari. Di ba? Pwede pong mangyari yun. Mas popular si Senator Bongo kasi kay Senator De La Rosa. Tingnan nyo naman, no? Pang-ina si Senator Bongo nung national election, 1990. Kaninang hapon nga po ay inanunsyo ni Presidential Daughter at Davao City Mayor Sara Duterte na kanyang binabawi na yung kanyang Certificate of Candidacy sa kanyang re-election bid para ipalit naman ang kanyang kapatid na si Vice Mayor Baste Duterte, at ito daw ay umani ng iba't ibang reaksyon. Gaya nga ng ating inaasahan ay nabuhayan na naman ngayon ng pag-asa yung mga supporters ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio, kung saan matapos nga itong mag-withdraw kanina sa kanyang mayoralty race para naman sa susunod na eleksyon sa susunod na taon. Pasado alas 2 kaninang hapon ay dumating nga dito sa Comelec Davao sa Magsaysay Park si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio, kung saan ay kanyang sinabing umatras nga ito sa kanyang kandidatura at si Vice Mayor Baste Duterte yung papalit sa kanya. Una nito, Bumbo Dave, ay ninominate naman ni Baste Duterte si Councilor Attorney Melchor Kitain Jr. na papalit naman sa kanya bilang sa kanyang Vice Mayoralty race. Hindi naman nagbigay pa ng dagdag na pahayag si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio matapos na paglabas nito sa opisina kanina ng Comelec ay agad itong particular na sa 2nd District itong lungsod ay agad itong umalis at sumakay nga ng kanyang sasakyan. Una nito, Bumbo Dave, ay nanumpa rin si Vice Mayor Baste Duterte na bilang bagong miyembro ng humpong ng pagbabago, kung saan mula sa local party nito na humpong sa taong lungsod nga dito sa lungsod ng Davao. Ito para hindi naman ma-disqualify yung kanyang substitution bilang pamalit nga kay Mayor Inday. Pumunta rin dito sa Comelec Davao si Davao Occidental Governor Claudio Bautista. Ito yung presidente ng hugpong ng pagbabago, kung saan ito yung nanguna sa isinagawang panunumpangan ni Baste na bagong miyembro naman ng kanilang Nagpaunlak ba si Vice Mayor Baste naman ng kahit kaunti man lang na pagkakataon para makausap ninyo patungkol dito sa naging desisyon ng kanyang ate? Si Vice Mayor Baste at si Mayor Inday Sara ay hindi na sila parehong nagbigay pa ng dagdag pa na pahayag patungkol nga sa kanilang ginawang withdrawal kanina. Pumunta sila dito for nagpangunlak sila ng sa kanilang mga supporters na nandito kanina for picture taking, mga ganon, for selfie. Pero other than that, Bumbo Dave, ay pagpasok nila dito nga sa Comelec para sa kanilang gagawing withdrawal, ay pagpasok nila at paglabas nila, Bumbo Dave, ay hindi na sila nagbigay pa ng dagdag na impormasyon, ay bagkos ay umalis agad ang mga ito, Bumbo Dave. Kasi may ilang miyembro ng media na sinabi rin na, Mayor, pwede ba kayong magbigay ng pahayag? Hindi na siya, Bumbo Dave, tumanggi na siya magbigay at agad naman siya umalis, Bumbo Dave, sakay ng kanyang sasakyan. Yung ginawa kanina ni Mayor Sara na pag-atras niya bilang kandidato sa pagka-mayor ng Davao, ako po ay nagpapasalamat sa kanya. Ako'y natutuwa, ako'y nagagalak, dahil, ang sabi ko nga kay Mayor Sara, kailangan ma'am tumakbo ka sa national. Kailangan ka ng bayan, kailangan ipagpatuloy mo ang ginawa ng iyong butihing ama. Kailangan ka at marami ang nagdadasal sa iyo at nagsusumamo na pakinggan mo kami, Madam Sara. Ngayon, ganun pa rin tayo mga kapatid, magdasal tayo. Huwag tayong magkampante na porke nag-withdraw na si Mayor Sara sa pagka-mayor ng Davao, tuwan-tuwa na tayo. Tandaan po natin, ang mga kalaban, hindi po natutulog. Tandaan niyo po yan. Ang kalaban, handang makipagpatayan, handang magsugal, handang mabaliw, at higit sa lahat, handang maging tanga ang kalaban ng administrasyon na to para lang maharangan nila ang kandidatura ng kanilang kinakalaban. Ito po mga kapatid, kanina ano po ang nakikita ninyo sa nangyayaring takbo ng politika ngayon? Ano po ang nahalata po ninyo? Kaninang umagang-umaga, nag-withdraw si Vice Mayor Baste Sebastian Duterte bilang kandidato sa pagka-Vice Mayor. Okay? After 1 hour, hindi isang oras, I think mga 2 hours, mga ganon, biglang pumutok sa social media, pumutok sa mga news, biglang nag-withdraw si Mayor Sara Duterte Carpio bilang kandidato sa pagka-mayor ng Davao City. Ano po ang inyong nababasa po dito mga kapatid? Meron po ba kayong nababasa? Meron po ba kayong espekulasyon? Tandaan niyo po, sinasabi ko ng mga past night,
past week na si Pangulong Duterte malikot ang utak. Natatandaan niyo po yan, di ba? At ilang beses kong pinapaalala sa inyo. Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi natin nababasa, hindi natin alam kung ano ang kanyang political strategy. Di po ba, mga kapatid? Hindi natin alam kung ano ang kanyang takbo pagdating sa larangan ng politika. Di po ba? Now, ano pong nababasa? Ito, may nababasa po akong mga comment. BBM Sara, Yahoo! Di ko lang nabasa yung pangalan nung nag-comment. May mga ganun ang spekulasyon, di po ba? Ito po, uulitin ko po kanina. Kasi sinabi ko kanina sa Facebook Live ko, ay hindi ko po nasabi. Kasi yung kaninang Facebook Live ko, hindi ko po na-download yun sa aking YouTube channel. Ngayon, bibigyan ko po muli kayo ng isang ideya, mga kapatid. Okay? Bibigyan ko po kayo ng isang ideya, ng isang salita, na bahala na po kayo ang maglikot ng inyong kaisipan. Okay? Bahala na kayo kung kayo'y malalim ang inyong pag-iisip. Laliman nyo na lang sa sasabihin kong ito. Ito pong sasabihin ko, mga kapatid. Kung ako ang nakaupo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kung ako po ay Pangulo ng Republika ng Pilipinas, at bababa na ako ng mga ilang buwan sa pwesto, titiyakin ko sa sarili ko na bago ako bumaba sa pwesto bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, titiyakin ko na ang uupo ay tunay at katikatiwala at totoong maaasahan ko na hindi ako magagalaw after ng aking panunungkulan bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nababasa niyo po yung sinasabi ko po, mga kapatid? Nababasa niyo po yun? Ngayon, maraming banta sa ating Pangulo. Maraming pananakot na kesyo pag bumaba na raw sa pwesto sa kapangyarihan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay kakasuhan, ipakukulong ng kanyang mga kalaban sa politika. Yun ang gagawin ng akusasyon, mga sinasabi ng kalaban ng administrasyon nito. Ngayon, kung ako ang Pangulo ng bansa, papayagan ko ba na mangyari sa akin yun? Papayagan ko ba na ang papalit sa trono ko ay hindi ko maaasahan? Sa tingin niyo po, papayag ba si Pangulong Duterte? Papayag ba si Senator Bongo na mangyari yun? Papayag ba si Mayor Sara Duterte na mangyayari yun sa kanilang mahal sa buhay? Tayong mga supporter, ang sagot dyan, hindi. Di ba? Hindi tayo papayag na mangyari kay Pangulong Duterte yun. Ngayon, balik tayo sa nangyari kaninang umaga. Balik tayo, mga kapatid. Likutan niyo po itong isip na to, ha? Likutan niyo po. Alam ko po, karamihan ng mga nanonood sa akin ay matatalinong tao. Matatalino. Walang Duterte supporter na bobo. Walang DDS supporter na tatanga-tanga. Likutan po natin ang utak natin, mga kapatid. Okay? Sinagaran to. Okay. Huwag na muna po kayo mag-text sa aking number, okay? Hindi, bablock ko yung mga number ninyo. Likutan nyo lang po ang ating mga pag-iisip sa nangyayari ngayon. Likutan nyo po. Senator Bongo nagsalita kanina sa kanyang statement. Ano po ang statement kanina ni Senator Bongo? Babasahin ko po, mga kapatid, Likutan nyo po ang inyong mga kaisipan. Okay? Likutan nyo pa po ng malalim. Ano ang sinabi ni Senator Bongo? Magulo ang politika. Ito ang kandidatura ko bilang Vice Presidente ay maaaring magbago. Di ba? Hindi maiwasan may mga chance na sa politika na sabi ko nga, napakadumi. And then, gustuhin ko mang magsilbi sa inyo bilang Vice Presidente dahil sa kagustuhan ng ating mahal na Pangulo, kailangan ko pong umiwas. Yan po ang statement kanina ni Senator Christopher Lawrence Bongo. Okay, basahin ko po ulit. Malalaman ninyo po yung sa mga darating na araw. Okay, dito, nung napakinggan ko ang sinabi ni Senator Bongo, nung nakita ko po itong mga sinasabi niya, bumilib ako sa mama. Bumilib ako. Humanga ako sa mama. Bakit? Magpaparaya ang si Senator Bongo para kay Mayor Sara. Ang dating sa akin, ganun po ang pananaw ko. Magpaparaya si Senator Bongo sa kanyang kandidatura bilang Vice President ngayong 2022 election. Na pwede naman siya. Kasi kahit matalo si Senator Bongo bilang Vice President, may 3 taon pa siya bilang senador ng ating republika ng bansang ito. Okay? Likutan niyo po ang sinasabi ko, mga kapatid. Alam ko po, matatalino kayo. Ipapasok ko rin po dito yung about kay BBM. Okay? Likutan niyo po. Hindi man ako magaling magpaliwanag. Hindi man ako magaling, kagaya ng ibang mga kapatid natin na vlogger na pulidong magpaliwanag, pero alam ko po na nagigets ninyo ang mga sinasabi ko. Okay? Balik tayo. Ang sabi nga po ni Senator Bongo, uulitin ko po yung mga sinabi niya.
gustuhin ko man magsilbi sa inyo bilang Vice Presidente dahil sa kagustuhan ng ating mahal na Pangulo, kailangan ko pong umiwas. Nabasa, narinig niyo po yun? Kailangan niyang umiwas. Sa madaling salita, i-withdraw niya ang kanyang kandidatura bilang Vice Presidente. Okay? I-withdraw niya. I-withdraw niya. Okay. Ibahin natin ang topic natin ngayon. Ibahin natin. Senator Bongbong Marcos, maraming mga spekulasyon, di po ba? Maraming allegation na puro paninira, hindi natin alam kung totoo o hindi. Okay? Ngayon, maaaring magtandem Sara and then Bongbong Marcos bilang Vice President. Si Sara po hindi pa po nagdideklara na tatakbo po siya. Hindi pa po nagdideklara si Mayor Sara. Maaari, ito. Kasi si Pangulong Duterte, sabi ko nga natin, kahit hindi ko naman sabihin sa inyo, alam niyo si Pangulong Duterte, malikot sa strategy. Hindi natin mahuli yung mama kung ano ang kanyang style, hindi natin mabasa. Hindi natin mabasa yung mama eh. Maaring, sinabi niya ngayon ito, nakala natin seryoso, yung pala, joke lang pala ngayon. Di po ba? Ganun si Pangulong Duterte. Hindi natin masasabi na official kaagad na yun ang kanyang gagawin. Tandaan po natin. Nick Lapos, itong sasagot ko sa iyo, Nick Lapos. Tama, sinabi mo, November 15. Tama ka, sangayon ako sa iyo. Malalaman natin yan. Malalaman natin lahat ng kuro-kuro, lahat ng ating mga haka-haka, matatapos lamang po ito sa November 15, ganap na alas 5:30. Kasi bakit pa 5:30 ng hapon? Bakit 5:30? Kasi di po ba ang opisina ng COMELEC o pagpapay ng substitute hanggang alas 5 lamang ng hapon? Di po ba? Ngayon, bigyan na natin hanggang 5:30. Doon, magkakaroon na ang lahat ng ating katanungan, lahat ng ating gustong malaman. Okay? Malalaman natin yan pagdating ng alas 5:30 o November 30. Okay, BBM. BBM, maraming mga binabato kung ano-anong mga allegation. Di ba? Naalam naman natin, gawa-gawa ito ng mga kalaban sa politika ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Now, number 1 si Senator Bongbong Marcos. Number 1, napakalakas ng mama. Totoo, malakas yung mama. Malakas! Malakas ang kanyang kandidatura bilang Pangulo ngayong 2022. Napakalakas, totoo po yan. Hindi po maikakakila sa publiko yan. Matunog na matunog ang pangalan ni BBM. Matunog. Malakas sa lahat ng usapin. Malakas po si Bongbong Marcos. Granted na po yan. Ganyan din po ang nangyari kay Pangulong Duterte noong 2016 na kinakatakutan ng mga dilawan ngayon. At sigurado ang mga dilawan nagkakanda-ipot na sa kanilang mga tuwalya, sa kanilang mga sinsilyo, sa kanilang mga pante. Sigurado po yan, nagkakanda-ipot na ang mga dilawan ngayon. Ang sabi ko nga po kanina, si BBM, napakalakas ng kanyang kandidatura. Malakas. Matunog. Talagang kagat na kagat sa masa kay BBM. Pero, ang umaaninag kay BBM po, mga kapatid, yung banta ng Liberal Party, banta ng CIS, na disqualification laban sa kanya. Yun ang nagiging banta kay BBM. Sa survey, wala nang problema si BBM. Napakaswerte niya. Napakaswerte ni BBM na kinaiinggitan ngayon ng ibang kandidato. Maaari, si Mayor Sara, tututuhanin niya na hindi siya tatakbo bilang Pangulo. Maaari, maaaring magtambal si Mayor Sara at si dating Senator Bongbong Marcos. Maaaring magtambal ang dalawang yan. Maaaring magtambal po, mga kapatid. Pero, sa kalagitnaan ng kampanya, nakakatiyak ba tayo na magkakaroon pa rin ng Bongbong Marcos kung ang disqualification ng mga politiko na galit kay BBM na takot na makabalik ang mga Marcos sa puder? Sa tingin nyo ba, ganun kadali para kay Bongbong na makuha ang kapangyarihan sa Malacanang? Sa tingin nyo ba ganun kadali? I think, hindi. Di ba? Mahirap para kay Bongbong yun. Sa ating mga supporter, madali yun eh. Kuha niya ng granted na yung support niya eh. Nakuha niya na eh. Pero, doon sa mga kalaban, sa tatitiyak nyo ba? Nasasang-ayon lahat sa kanya, ibang politiko? Maaari, hindi naman politiko ang upo sa kanya. Di ba? Ngayon, balik tayo sa sinabi ko kanina. Kung ako si Pangulong Duterte, titiyakin ko na ang uupo sa 2022 ay kadikit ko, mapagkakatiwalaan ko at maaasahan ko. Ang tanong ko po kanina, sino po ba ang alam natin na katiwala ni Pangulong Duterte? Na number 1 niyang trusted.
Kilala nyo na, di po ba? Kilala nyo na kung sino, at hindi ko nabanggitin ng pangalan. Di ba? Alam nyo na yung kapatid. Alam nyo na kung sino ang trusted ni Pangulong Duterte. Ngayon, doon sa sinasabi kanina ni ni Senator Bongo, na gustuhin niya man magsilbi bilang Vice President, maaaring i-withdraw niya ang pagka-Vice President niya bilang kandidato. Pwedeng mangyari po yun. Pero, sa bandang huli, hindi natin malalaman kung magpapalit sila. Maaaring bumaba si Senator De La Rosa at ang ipalit ay si Bongo. Pwedeng ganyan ang mangyari. Di ba? Pwede pong mangyari yun. Mas popular si Senator Bongo kasi kay Senator De La Rosa. Tignan nyo naman, no? Pang-ina si Senator Bongo nung national election, 1990. Kaninang hapon nga po ay inanunsyo ni Presidential Daughter at Davao City Mayor Sara Duterte na kanyang binabawi na yung kanyang Certificate of Candidacy sa kanyang re-election bid para ipalit naman ang kanyang kapatid na si Vice Mayor Baste Duterte, at ito daw ay umani ng iba't ibang reaksyon. Gaya nga ng ating inaasahan ay nabuhayan na naman ngayon ng pag-asa yung mga supporters ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio, kung saan matapos nga itong mag-withdraw kanina sa kanyang mayoralty race para naman sa susunod na eleksyon sa susunod na taon. Pasado alas 2 kaninang hapon ay dumating nga dito sa Comelec Davao sa Magsaysay Park si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio, kung saan ay kanyang sinabing umatras nga ito sa kanyang kandidatura at si Vice Mayor Baste Duterte yung papalit sa kanya. Una nito, Bumbo Dave, ay ninominate naman ni Baste Duterte si Councilor Attorney Melchor Kitain Jr. na papalit naman sa kanya bilang sa kanyang Vice Mayoralty race. Hindi naman nagbigay pa ng dagdag na pahayag si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Matapos na paglabas nito sa opisina kanina ng Comelec ay agad itong, particular na sa 2nd District itong lungsod, ay agad itong umalis at sumakay nga ng kanyang sasakyan. Una nito, Bumbo Dave, ay nanumpa rin si Vice Mayor Baste Duterte na bilang bagong miyembro ng hugpong ng pagbabago, kung saan mula sa local party nito na hugpong sa taong lungsod nga dito sa lungsod ng Davao. Ito para hindi naman ma-disqualify yung kanyang substitution bilang pamalit nga kay Mayor Inday. Pumunta rin dito sa Comelec Davao si Davao Occidental Governor Claudio Bautista. Ito yung presidente ng hugpong ng pagbabago, kung saan ito yung nanguna sa isinagawang panunumpangan ni Baste na bagong miyembro naman ng kanilang Nagpaunlak ba si Vice Mayor Baste naman ng kahit kaunti man lang na pagkakataon para makausap ninyo patungkol dito sa naging desisyon ng kanyang ate? Si Vice Mayor Baste at si Mayor Inday Sara ay hindi na sila parehong nagbigay pa ng dagdag pa na pahayag patungkol nga sa kanilang ginawang withdrawal kanina. Pumunta sila dito for nagpangunlak sila ng sa kanilang mga supporters na nandito kanina for picture taking, mga ganon, for selfie. Pero other than that, Bumbo Dave, ay pagpasok nila dito nga sa Comelec para sa kanilang gagawing withdrawal, ay pagpasok nila at paglabas nila, Bumbo Dave, ay hindi na sila nagbigay pa ng dagdag na impormasyon, na bagkos ay umalis agad ang mga ito, Bumbo Dave. Kasi may ilang miyembro ng media na sinabi rin na, Mayor, pwede ba kayong magbigay ng pahayag? Hindi na siya, Bumbo Dave, tumanggi na siya magbigay at agad naman siya umalis, Bumbo Dave, sakay ng kanyang sasakyan. Yung ginawa kanina ni Mayor Sara na pag-atras niya bilang kandidato sa pagka-mayor ng Davao, ako po ay nagpapasalamat sa kanya. Ako'y natutuwa, ako'y nagagalak, dahil, ang sabi ko nga kay Mayor Sara, kailangan ma'am tumakbo ka sa national. Kailangan ka ng bayan, kailangan ipagpatuloy mo ang ginawa ng iyong butihing ama. Kailangan ka, at marami ang nagdadasal sa'yo at nagsusumamo na pakinggan mo kami, Madam Sara. Ngayon, ganun pa rin tayo mga kapatid, magdasal tayo. Huwag tayong magkampante na porke nag-withdraw na si Mayor Sara sa pagka-mayor ng Davao, tuwan-tuwa na tayo. Tandaan po natin, ang mga kalaban, hindi po natutulog. Tandaan niyo po yan. Ang kalaban, handang makipagpatayan, handang magsugal, handang mabaliw, at higit sa lahat, handang maging tanga ang kalaban ng administrasyon na to para lang maharangan nila ang kandidatura ng kanilang kinakalaban. Ito po mga kapatid, kanina ano po ang nakikita ninyo sa nangyayaring takbo ng politika ngayon? Ano po ang nahalata po ninyo? Kaninang umagang-umaga, nag-withdraw si Vice Mayor Baste Sebastian Duterte bilang kandidato sa pagka-Vice Mayor. Okay? After 1 hour, hindi isang oras, mga I think mga 2 hours, mga ganon,
biglang pumutok sa social media, pumutok sa mga news, biglang nag-withdraw si Mayor Sara Duterte Carpio bilang kandidato sa pagka-mayor ng Davao City. Ano po ang inyong nababasa po dito, mga kapatid? Meron po ba kayong nababasa? Meron po ba kayong espekulasyon? Tandaan niyo po, sinasabi ko noong mga past night, past week, na si Pangulong Duterte malikot ang utak. Natatandaan niyo po yan, di ba? At ilang beses kong pinapaalala sa inyo. Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi natin nababasa, hindi natin alam kung ano ang kanyang political strategy. Di po ba, mga kapatid? Hindi natin alam kung ano ang kanyang takbo pagdating sa larangan ng politika. Di po ba? Now, ano pong nababasa? Ito, may nababasa po akong mga comment. BBM Sara, Yahoo! Di ko lang nabasa yung pangalan nung nag-comment. May mga ganun ang spekulasyon, di po ba? Ito po, uulitin ko po kanina. Kasi sinabi ko kanina sa Facebook Live ko, ay hindi ko po nasabi. Kasi yung kaninang Facebook Live ko, hindi ko po na-download yun sa aking YouTube channel. Ngayon, bibigyan ko po muli kayo ng isang ideya, mga kapatid. Okay? Bibigyan ko po kayo ng isang ideya, ng isang salita, na bahala na po kayo ang maglikot ng inyong kaisipan. Okay? Bahala na kayo kung kayo'y malalim ang inyong pag-iisip. Laliman nyo na lang sa sasabihin kong ito. Ito pong sasabihin ko, mga kapatid. Kung ako ang nakaupo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kung ako po ay Pangulo ng Republika ng Pilipinas, at bababa na ako ng mga ilang buwan sa pwesto, titiyakin ko sa sarili ko na bago ako bumaba sa pwesto bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, titiyakin ko na ang uupo ay tunay at katikatiwala at totoong maaasahan ko na hindi ako magagalaw after ng aking panunungkulan bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nababasa niyo po yung sinasabi ko po, mga kapatid? Nababasa niyo po yun? Ngayon, maraming banta sa ating Pangulo. Maraming pananakot na kesyo pag bumaba na raw sa pwesto sa kapangyarihan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay kakasuhan, ipakukulong ng kanyang mga kalaban sa politika. Yun ang gagawin ng akusasyon, ang mga sinasabi ng kalaban ng administrasyon nito. Ngayon, kung ako ang Pangulo ng bansa, papayagan ko ba na mangyari sa akin yun? Papayagan ko ba na ang papalit sa trono ko ay hindi ko maaasahan? Sa tingin niyo po, papayag ba si Pangulong Duterte? Papayag ba si Senator Bongo na mangyari yun? Papayag ba si Mayor Sara Duterte na mangyayari yun sa kanilang mahal sa buhay? Tayong mga supporter, ang sagot dyan, hindi. Di ba? Hindi tayo papayag na mangyari kay Pangulong Duterte yun. Ngayon, balik tayo sa nangyari kaninang umaga. Balik tayo, mga kapatid. Likutan niyo po itong isip na to, ha? Likutan niyo po. Alam ko po, karamihan ng mga nanonood sa akin ay matatalinong tao. Matatalino. Walang Duterte supporter na bobo. Walang DDS supporter na tatanga-tanga. Likutan po natin ang utak natin, mga kapatid. Okay? Sinabi to. Okay. Huwag na muna po kayo mag-text sa aking number, okay? Hindi, bablock ko yung mga number ninyo. Likutan nyo lang po ang ating mga pag-iisip sa nangyayari ngayon. Likutan nyo po. Senator Bongo nagsalita kanina sa kanyang statement. Ano po ang statement kanina ni Senator Bongo? Babasahin ko po, mga kapatid, Likutan nyo po ang inyong mga kaisipan. Okay? Likutan nyo pa po ng malalim. Ano ang sinabi ni Senator Bongo? Magulo ang politika. Ito ang kandidatura ko bilang Vice Presidente ay maaaring magbago. Di ba? Hindi maiwasan may mga chance na sa politika na sabi ko nga, napakadumi. And then, gustuhin ko mang magsilbi sa inyo bilang Vice Presidente dahil sa kagustuhan ng ating mahal na Pangulo, kailangan ko pong umiwas. Yan po ang statement kanina ni Senator Christopher Lawrence Bongo. Okay, basahin ko po ulit. Malalaman ninyo po yung sa mga darating na araw. Okay, dito, nung napakinggan ko ang sinabi ni Senator Bongo, nung nakita ko po itong mga sinasabi niya, bumilib ako sa mama. Bumilib ako. Humanga ako sa mama. Bakit? Magpaparaya ang si Senator Bongo para kay Mayor Sara. Ang dating sa akin, ganun po ang pananaw ko. Magpaparaya si Senator Bongo sa kanyang kandidatura bilang Vice President ngayong 2022 election. Na pwede naman siya. Kasi kahit matalo si Senator Bongo bilang Vice President,
may 3 taon pa siya bilang senador ng ating republika ng bansang ito. Okay? Likutan niyo po ang sinasabi ko mga kapatid. Alam ko po, matatalino kayo. Ipapasok ko rin po dito yung about kay BBM. Okay? Likutan niyo po. Hindi man ako magaling magpaliwanag. Hindi man ako magaling kagaya ng ibang mga kapatid natin na vlogger na pulitong magpaliwanag. Pero alam ko po na nagigets ninyo ang mga sinasabi ko. Okay? Balik tayo. Ang sabi nga po ni Senator Bongo, uulitin ko po yung mga sinabi niya. Gustuhin ko man magsilbi sa inyo bilang Vice Presidente dahil sa kagustuhan ng ating mahal na Pangulo, kailangan ko pong umiwas. Narinig niyo po yun? Kailangan niyang umiwas. Sa madaling salita, i-withdraw niya ang kanyang kandidatura bilang Vice Presidente. Okay? I-withdraw niya. I-withdraw niya. Okay. Ibahin natin ang topic natin ngayon. Ibahin natin. Senator Bongbong Marcos, maraming mga spekulasyon, di po ba? Maraming allegation na puro paninira. Hindi natin alam kung totoo o hindi. Okay? Ngayon, maaaring magtandem Sara and then Bongo. Ay, Bongbong Marcos. Bilang Vice President. Si Sara po, hindi pa po nagdideklara na tatakbo po siya. Hindi pa po nagdideklara si Mayor Sara. Maaari, ito. Kasi si Pangulong Duterte, sabi ko nga natin, kahit hindi ko naman sabihin sa inyo, alam niyo si Pangulong Duterte, malikot sa strategy. Hindi natin mahuli yung mama kung ano ang kanyang style, hindi natin mabasa. Hindi natin mabasa yung mama eh. Maaring, sinabi niya ngayon ito, nakala natin seryoso, yung pala, joke lang pala ngayon. Di po ba? Ganun si Pangulong Duterte. Hindi natin masasabi na official kaagad na yun ang kanyang gagawin. Tandaan po natin. Nick Lapos, itong sasagot ko sa iyo, Nick Lapos. Tama, sinabi mo, November 15. Tama ka, sangayon ako sa iyo. Malalaman natin yan. Malalaman natin lahat ng kuro-kuro, lahat ng ating mga haka-haka, matatapos lamang po ito sa November 15, ganap na alas 5:30. Kasi bakit pa 5:30 ng hapon? Bakit 5:30? Kasi di po ba, ang opisina ng COMELEC o pagbatay ng substitute hanggang alas 5 lamang ng hapon? Di po ba? Ngayon, bigyan na natin hanggang 5:30. Doon, magkakaroon na ang lahat ng ating katanungan, lahat ng ating gustong malaman. Okay? Malalaman natin yan pagdating ng alas 5:30 o November 30. Okay, BBM. BBM, maraming mga binabato kung ano-anong mga allegation. Di ba? Na alam naman natin, gawa-gawa ito ng mga kalaban sa politika ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Now, number 1 si Senator Bongo, ay si Senator Bongbong Marcos. Number 1, napakalakas ng mama. Totoo, malakas yung mama. Malakas! Malakas ang kanyang kandidatura bilang Pangulo ngayong 2022. Napakalakas, totoo po yan. Hindi po maikakakila sa publiko yan. Matunog na matunog ang pangalan ni BBM. Matunog. Malakas sa lahat ng usapin. Malakas po si Bongbong Marcos. Granted na po yan. Ganyan din po ang nangyari kay Pangulong Duterte noong 2016 na kinakatakutan ng mga dilawan ngayon. At sigurado ang mga dilawan nagkakanda-ipot na sa kanilang mga tuwalya, sa kanilang mga sinsilyo, sa kanilang mga pante. Sigurado po yan, nagkakanda-ipot na ang mga dilawan ngayon. Ang sabi ko nga po kanina, si BBM, napakalakas ng kanyang kandidatura. Malakas. Matunog. Talagang kagat na kagat sa masa kay BBM. Pero, ang umaaninag kay BBM po, mga kapatid, yung banta ng Liberal Party, banta ng CIS, na disqualification laban sa kanya. Yun ang nagiging banta kay BBM. Sa survey, wala nang problema si BBM. Napakaswerte nga. Napakaswerte ni BBM na kinaiinggitan ngayon ng ibang kandidato. Maaari, si Mayor Sara, tututuhanin niya na hindi siya tatakbo bilang Pangulo. Maaaring magtambal si Mayor Sara at si dating Senator Bongbong Marcos. Maaaring magtambal ang dalawang yan. Maaaring magtambal po, mga kapatid. Pero, sa kalagitnaan ng kampanya, nakakatiyak ba tayo na magkakaroon pa rin ng Bongbong Marcos? Kung ang disqualification ng mga politiko na galit kay BBM na takot na makabalik ang mga Marcos sa puder, sa tingin nyo ba, ganun kadali para kay Bongbong na makuha ang kapangyarihan sa Malacanang? Sa tingin nyo ba ganun kadali? I think, hindi. Di ba? Mahirap para kay Bongbong yun. Sa ating mga supporter, madali yun eh. Kuha niya ng granted na yung support niya eh. Nakuha niya na eh. Pero, doon sa mga kalaban,
Sa natitiyak nyo ba? Nasasang-ayon lahat sa kanya, ibang politiko? Maaari, hindi naman politiko ang upo sa kanya. Di ba? Ngayon, balik tayo sa sinabi ko kanina. Kung ako si Pangulong Duterte, titiyakin ko na ang uupo sa 2022 ay kadikit ko, mapagkakatiwalaan ko at maaasahan ko. Ang tanong ko po kanina, sino po ba ang alam natin na katiwala ni Pangulong Duterte? Na number 1 niyang trusted? Kilala niyo na, di po ba? Kilala niyo na kung sino, at hindi ko nabanggitin ng pangalan. Di ba? Alam niyo na yung kapatid. Alam niyo na kung sino ang trusted ni Pangulong Duterte. Ngayon, doon sa sinasabi kanina ni ni Senator Bongo na gustuhin niya man magsilbi bilang Vice President, maaaring i-withdraw niya ang pagka-Vice President niya bilang kandidato. Pwedeng mangyari po yun. Pero, sa bandang huli, hindi natin malalaman kung magpapalit sila. Maaaring bumaba si Senator De La Rosa at ang ipalit ay si Bongo. Pwedeng ganyan ang mangyari. Di ba? Pwede pong mangyari yun. Mas popular si Senator Bongo kasi kay Senator De La Rosa. Tignan nyo naman, no? Pang-ina si Senator Bongo nung national election, 1990.